Okay, so yan mga master, good day po sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel at sa Facebook na rin. So welcome sa inyong lahat. So nandito tayo ngayon para sa isa na namang reaction video mga master. Actually dun sa mga hindi nakakalam, sa mga bago lang dito sa ating YouTube channel or Facebook, isa rin ako sa mahilig mag-camping. So ayan, nagka-camping kami, kasama ko yung mga kaibigan ko. Ang purpose naman namin kaya kami nagka-camping is para makapaglabas ng stress, ganyan, tsaka ma-relax na sa mga campsite. So, kaya nakaka-relate ako dito sa i-react natin ngayon. Pinasa lang to sa akin ng kaibigan ko na si Sir Daddy Yo. Shout out kay Daddy Yo sa nanonood lagi siya ng video, Vice President ng Pasang Mazda, no? Okay, so kagigising ko lang mga master at ito agad yung bumbugad sa akin. So gusto ko magkaroon ng mag-react dito sa video na to. Hindi ko pa siya napapanood actually, no? Nakita ko lang yung title, Himas Rehas. Pwede naman sabihin, wag manapak. So in short, may nangyaring kababalaghan dito mga master. So without further ado, panoorin natin sabay-sabay at magbigay tayo ng kung ano man yung kuro-kuro natin. Okay, so mabilisan lang tong edit na to mga master, sa cellphone lang. Okay, let's go. Labas lahat! Uy! Nilalabas sila. Hindi ko po kami dito sa bundok. Mali. Para pong mali. Nagmumura kayo. Sinumura ko. Putangin na. Ay, yung bunto. Ay, kuya, ba't nananakit kayo? Teka. Ayan. So, gulat ako doon mga master. Bakit ganun kuya? Nananakit. Sino pa kasi kuya? Bakit ganun kuya? Ano ba nagkakampi? Naglalabas sila ng sama ng loob. Kuya, ganyan po talaga ginagawa nila pa nagkakampi. Naglalabas sila ng sama ng loob. Sige kuya! Bakit minumura mo tayo rito? Wala siyang minumura. Wala siyang minumura kuya. Wala siyang minumura. Sa piling ko kaya kami nandito para magawa ng sama ng loob. Sa piling ko kaya kami nandito. Kita mo pa yan. Wala. May pangalan. Ano siya binabanggit ang pangalan? Hindi ka ba? Wala. Hindi na sige na. Pag-usapan na lang. Pag-usapan na lang. Hindi po pangangin. May video po. May video kami na. Ako naman yung pagsapak na okay lang. Nakuha ko. Ay, may matanda, oy. Sige, Maliki. Papayad ako dito. Papayad ako dito. Sumigaw sa bundok na yan. Kasi may problema ako. Tapos susuntukin mo ako. Bitawan niyo ako. Bakit mo kami na mo? Bakit mo ako sinuntok? Bakit mo ako sinuntok? Sino ang sumuntok sa ating dalawa? Hindi ko siya sinuntok, sinabi ko. Asa ka sa video? Asa ka yung video? Simula na yung naka-video ako. Wag ganon. Pero mga master, ito kasama natin yung video na yan. Kuya, actually wala siyang karapatan na kung staff man to na o kahit na may-ari, wala siyang karapatan na manakit ng guest nila. Kahit na magsisisigaw yung guest dyan, diba? Not unless naninira na yung guest, diba? Pero kahit na manira kung ano man ang part ng campsite dyan, pwede nilang palisin lang. Pero hindi dapat na gano'n na mananakit sila, magbubuhat ng kamay. Lalo na hindi naman siya sigurado dun. So ayan, narinig nyo na nga dun na nagmura yung guest. Normal lang yung mga master, yung may mga pinagdadaanan, pupunta sa mga campsite para alam mo yun, yung mag-release ng stress. Tsaka normal yun yung sisigaw. Siguro ini-explain ko nga po sa inyo. Punta ng kasama dito. Kuya, pag-akit pa lang
yung sinasabi mo, minumura kayo eh. Pumunta sa barangay, mag-usap-usap tayo. O sige po. Mura. Sige. O sige. Okay, go. So, ibig sabihin, pagpasok pa lang, pag-akyat pa lang, I don't know. Kasi ako eh. Hindi na sa akin. Taga-kada ka lang kalaki mo. I-report na lang sa polis. Mag-report sa polis. Kuya, timo. Si Tanay. Aswang Sultan. Parang gayari ka. May video ka eh. Kuya. Okay na po. Mama, okay na. Okay na. Kuya, ikasama namin yung sinuntok. Ha? Mamaya kayo. Gagabi ba kayo namin? Ano daw? Maganda yan. Tara na kuya. Kuya, bala na po. Sige na. Hindi kasi kuya, pagpapunta pa lang siya nagmumura siya, bakit kailangan nyo kami murahin? Ginagano na kagad to. Wala, hindi ko silang minumura. Ang minumura talaga niya, kakilala niya. May pangalan. Oo. Jared. Asa na sa akin lahat na? Lahat nandito. Wala kayong pangalan ni Mindra. Wala talaga. Opo, wala talaga. Wala na dito ma, sinapak talaga niya. Oo, rinig ko yun eh, nandito. Siya yung unang nagmuring. Wala. Kasawin mo nga ito, sinuntok mo nga. Tandaan mo. Utang tayo mo, trabaho ka na dito. Kila ka. Wala sa cellphone. Kina mo ka. Tatawag silang polis, mas maganda. Kuya, tatawag kayong polis. Check mo ngayon kung gamit dito. Kina ka. Bakit pala hindi ka naman na? Bakit pala siya? Bakit naman? Kuya, tutulog ako biglang. Bakit pala siya binidyo ko na kasi pinito niya isa eh. Hindi natin. Sinuntok mo ako. Hindi mo ako kilala, tanga. Si Donna Besto. Check mo sa Facebook. Shai Carrasco. Dapat pag-campsite, peaceful. Laki, huwag namin paliwanag. Okay na yan, kuya. Kailangan tayo sa boses. Sila. Okay na po. Sige, laban po natin. Kuya, tawagin ng polis. Laban po natin. Magkabit mo yung laban na po natin yan. Sige na po. May kampo po, di ba? May kampo. Laban nyo na po yun. Naman, oh. Tawagin ng polis. Okay, so yun ang nangyari mga master, no? So, ang ano pala, pinapanood natin nung sinapak nung staff lang yun mga master. So, nagtrabahador dun sa campsite. Alam ko tong campsite na to kasi dumadaan ako dyan, lagi ko nakikita yung campsite na to. And gusto ko nga rin i-check to. Kaso lang wala akong pagkakataon na ano. Pero madalas ko nakikita tong campsite kasi umakit tayo na Marilaki, no? Nakikita ko to. Andun sa may left side ko. So, para sa akin mga master, ito personal opinion ko lang. Sa mga campsite talaga, kailangan sa campsite peaceful, tahimik. Dapat nga walang video okay kasi para yung tao makapag-unwind or makapag-relax o ganyan. Kaya ako pag pupunta ako sa mga campsite, namimili din ako ng mga campsite na mga tahimik lang, no, yung makapag-relax ka ba? Kasi kaya ka naman nag-camping para enjoy mo yung nature, di ba? Mag-release ng stress sa isip at saka sa katawan.
So, yun. Kaya, isa rin ako sa mga mahilig mag-camping. Kasama ko yung mga kaibigan ko, no? Ayan. So, sa nakita ko dito, mga master, parang na-trigger yata yung staff. At, ayan. Dahil sa pagmumura nung isang, guest nila. Pero, para sa akin, maling-mali yung sinapak niya agad yung, yung, di ba yung guest nila, no? Kasi kung meron mang confrontation, dapat alamin niya muna kung ano yung dahilan kung bakit sumisigaw, o bakit nagmumura, at kung sino yung minumura. Ang ginawa kasi yung staff, tinanong lang, tapos biglang sinapak agad. Pero sa totoo lang, 100% mga master, walang karapatan yung staff na magbuhat ng kamay sa kanilang mga guests. So hindi ako kampi dun sa guest kasi 'di ba nagsisisigaw din siya, siguro nakainom, 'di ba? Pero yun yung way niya para mag-release ng stress, 'di ba? So nandito lang tayo sa middle para magbigay ng opinion. Sa campsite kasi kailangan talaga tahimik para sa akin. So ayoko rin nung may mga nagsisisigaw at may mga nagmumura. Pero hindi sapat na dahilan 'yon para sapakin mo yung guest nyo. Unang-una, nagbabayad dyan sa inyo, no? Kaya sila pumunta dyan kasi feeling safe sila. Tapos nagbayad sila ng ganun para lang masapak, di ba? And tama rin yung sinabi nung isang kasama nila, dapat ipina-implement nila kung pagpasok pa lang nila na bawal ganyan, bawal ganito, bawal ganon. Pero kahit na may implementation ng mga rules na ganon, na bawal sumigaw, bawal magingay, dapat sinasaway lang, hindi dapat pinagbubuhatan ng kamay, no? So yun lang mga master, kasi wala tayong karapatan na saktan yung isang tao, lalo na hindi naman tayo direktang diba, inaatake nun. Not unless na sinapak ka o di gumanti ka kagaya nung ginawa nung isa. Pero dapat doon sa mga campsite, no, mga master, mga sir, ma'am, kung meron kayong campsite, i-inform nyo rin yung mga guests nyo kung ano yung mga bawal, diba? Sabihin sa kanila, kapag ginawa nila yun, pwede silang mapaalis sa campsite at non-refundable yung binayad. Pwedeng ganon. At least, alam nila. At saka meron din silang pipirmahan dapat ng mga waiver form dun sa mga rules and regulation para Kasi kung laging may mga ganyang klaseng insidente mangyayari, di ba? Masisira din yung mga business nyo. Kagaya nito, masisira yung business nyo dahil sa pangyayaring ito at ang dami na nakapanood, milyon na yata yung nakapanood, no? And syempre, malaking impacto sa inyong negosyo. Pwedeng iwasan kayo ng mga campers, mga guests dahil dyan. Kasi isipin ng mga guests, meron kayong mga violenteng mga staff. Yun lang yung aking personal opinion mga master. And sana, hindi na maulit ito dyan sa campsite dyan sa may Marilake. So hindi ko na mabanggitin yung pangalan ng campsite kasi ayoko rin naman na makasira sa inyo. Pero nabasa ko nagbigay na ng statement yung campsite regarding dyan at nakakulong na raw yung staff nila sa pangyayari. And ayun, para magkaroon naman ng hustisya din yung guest sa nangyari. So yun lang mga master, maraming salamat sa panonood nyo. Until next time, thank you po. Bye bye.